Third person overvoice. Pasensya na talaga, Mang Berto. Wala talaga ako may panghuhulog sa'yo ngayon. Nagkasakit ang bunso namin ni Mrs. Kakamot-kamot sa ulong sabi ng isang tauhan kay Berto. O sige, pagbibigyan kita ngayon, Benok, pero susunod na linggo ha. Kailangan magbigay ka na. Tumatagal ang utang mo'y lumalaki ang tubo. Sabi ni Berto at sinulatan ng tapat ng pangalan ni Benok sa maliit na notebook na walang hulog sa linggong iyon. Oo, Mang Berto, pangako iyan. Sunod-sunod nang nagbayad ang mga tauhang may utang kay Berto. Nagpapautang siya sa mga kasamahang trabahador at lingguhan ang bayad noon tuwing sahuran. Biyernes ng hapon noon at pahinga habang kumukuha ng sweldo ang mga trabahante. Nang makakolekta na ng pautang si Berto ay binilang na niya ang pera. Hindi lahat ay nakapagbayad at ang iba ay sa susunod na linggo pa ang pangako. Marami-rami yan, Berto ah. Mukhang may pinag-iipunan ka. Untag ni John kay Berto habang nagpupunas ng bimpo sa kanyang pawisang mukha. Ngumisi si Berto. Para ito sa pag-aaral ni Danica. Sa susunod na taon ay kolehiyo na siya. Saka pampakabit ko rin ito ng aircon sa kwarto niya sa linggo. Matagal ko nang pangako yun sa akin niya. Nauudlot lang. Pero ngayon sigurado nang palalagyan ko ng aircon ng kwarto niya. Alam kong hindi sapat ang electric fan sa kanya. Doon kasi sa Manila ay the aircon ng kwarto niya. Maayos na isinalid ni Berto ang pera sa maliit na brown envelope at iniipit niya iyon sa kanyang pitaka. Spoiled na spoiled sa iyo ang anak mo ah. Nag-iisang anak ko lang siya pare. Siya lang ang meron ako sa mundong ito kaya ibibigay ko ang lahat sa kanya. Masyado mo naman pinagkakagustusan ng anak mo pare. Balang araw na may mag-aasawa din yan. Baka nga hindi pa makapagtapos ng pag-aaral yan at mag-asawa na agad. Sabat ni Tero na umiinom ng tubig. Tila naman nagpanting ang tenga ni Berto sa sinabi ng kasamahan na itinuring na rin niyang kaibigan. Hindi mangyayari yan, Tero. Hindi agad mag-aasawa ang anak ko at magtatapos siya ng pag-aaral. Ngumisi si Tero. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari, parang Berto. Maganda ang anak mo at sexy. Kumbaga sa prutas ay hinog na at pwede nang pitasin. At maswerte ang lalaki makapipitas sa kanya. Binuntutan pa ni Tero ng tawa ang sinabi niya. Nagtawanan din ang mga kasamahan nila. Umahon ang galit sa dibdib ni Berto at nagdilim ang kanyang paningin. Nilapitan niya sa Tero at kinawelyuhan. Nagulat naman ang huli, pati na rin ang mga kasamahan nila na naalarma. Binabastos mo bang anak ko, Tero? Tiimbagang nasinghal ni Berto kay Betong. Napalunok naman si Tero at ninenervyos na ngumiti. Kahit malaki ang kaha niya ay alam niyang hindi rin siya uubra kay Berto na malaki din ang kaha at malakas. Hindi ko binabastos ang anak mo pare. Hindi ako tanga, Tero. Lalaki din ako at alam ko kung kailan binabastos ng kapwa ko lalaki ang isang babae. At anak ko pa talagang babastusin mo? Tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ni Berto at inundayan ng malakas na suntok si Tero sa muka. Napasalampak naman ang huli sa batuhan. Akman susugurin pa ni Berto si Tero pero inawat na siya ng mga kasamahan niya. Tama na yan pare, bawal ang mag-away dito. Saway ni John sa kumpare niya. Hawak-hawak niya ito sa braso at balikat. Tarantado tong bastos na to eh. Hindi ko mapapalampas ang pambabastos niya sa anak ko. Galit pa rin na sikmat ni Berto kay Tero na matalim na rin ang tingin sa kanya. Natahimik naman ang mga trabahante at nakatingin lang kay Berto at Tero. Ano nangyayari dito at nagkukumpulan kayo? Sabay-sabay na naghiwa-hiwalay ang mga trabahante nang marinig ang mabalasik na boss ng kanilang amo. Si Tero ay tumayo na at pinahid ng daliri ang gilid ng labi na may dugo dahil sa pagkakasuntok sa kanya ni Berto. Kunot-tuong namewang naman si Alvin habang isa-isang tiningnan ng mga tauhan. Abala siya sa opisina niya nang makarinig ng ingay at tila nagkakagulo. Lumabas siya at naabutan niya ang mga tauhan niyang nagkukumpulan sa labas ng tent. Ang mga mata niya ay tumuon kay Mang Berto na matalim ang tingin kay Tero. Mukhang nagkainitan ng dalawa. Wala bang magsasalita sa inyo? Baka gusto niyong wala nang mapasukan bukas. Banta ni Alvin. Boss, si Mang Berto po at Tero nagpang-abot. Sumbong ng isa sa mga trabahador na medyo bata-bata pa. Tumingin naman si Alvin kay Mang Berto at Tero. Boss Alvin, si Berto ho ang unang nambanat. Bigla na lang nanununtok. Depensa ni Tero.
Binalingan naman ni Alvin si Mang Berto, ang kanyang foreman at pinagkakatiwalaan. Kung ito man ang nauna ay alam niyang may dahilan. Mang Berto, ikaw ang itinuturong nauna ni Katero. Bumuntong hininga si Berto at humarap sa amo. Ako nga ho, boss, pero binastos niya ang anak ko kaya ako yung ginawa. Napatiimbagang sa Alvin sa sinabi ni Mang Berto. Parang gusto niya rin banatan si Katero sa pambabastos nito kay Danica. Nagbibiro lang ako, Berto. Masyado ka seryoso. Nakangising sabi ni Tero. Gago, kahit biro pa yun, pambabastos pa rin yun sa anak ko. Nagpumigla si Berto sa hawak ni June at nang isa pa niyang kasamahan para muling sugurin si Tero. Tama na ho iyan, Mang Berto. Saway ni Alvin kay Mang Berto at binalingan si Katero. Ayoko na mauulit ito, Katero. Kahit biro pa iyon, ay hindi kayo dapat nang babastos ng babae. Siguro naman huy may anak kayo. O kaya kapatid, at alam kong ayaw nyo rin na mababastos sila. Natameme naman si Tero at bahagyang napayuko. Pasensya na, Boss Alvin. Nasabi na lang ni Tero sa amo. Kay Mang Berto kayo humingi na pasensya, huwag sa akin. Maotoridad na utos ni Alvin sa may edad na tauhan. Bumaling naman si Tero kay Berto. Kahit labag sa kalooban niya ay kailangan sundin niya ang boss. Pasensya na, Berto, pare. Bumuntong hininga si Berto at bahagya lang tumango. Hindi niya ramdaman sinseridad sa boses ni Tero pero hindi na niya palalakihin iyon alang-alang sa amo nila. Basta huwag lang nitong uulitin ang pambabastos sa anak niya kundi may kalalagyan talaga ito. Mang Berto, sumunod kayo sa akin. Tumalikod na si Alvin at naglakad pabalik sa opisina. Sumunod naman si Berto sa amo. Alvin's personal voice. Pasensya na ho talaga, boss. Nagpanting lang talaga ang tenga ko kanina eh. Masakit na marinig na binabastos na itinuturing kong kaibigan ng anak ko. Bumuntong hininga ako habang nakikinig sa paliwanag ni Mang Berto. Naiintindihan ko ang galit niya kay Katero. Maging ako'y nakakaramdam din ng galit sa pambabastos nito kay Danica kahit pa biro iyon. Naiintindihan ko ang salubin niyo, Mang Berto. Pero sa susunod, wag ko kayo magpadalos-dalos ng kilos. Isumbong niyo na lang ho sa akin at ako ang gagawa ng aksyon. Hindi ko ito-tolerate ang bastos na tauhan. Tipid na ngumiti si Mang Berto at tumango. Maraming salamat, Boss Alvin. Alam kong patas kayo sa lahat. Tinapit-tapit ko sa balikat si Mang Berto. Sa lahat ng tauhan ko ay siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Matapat na tauhan si Mang Berto. Ilang beses na niyang napatunayan ang loyalty niya sa akin at mahusay siyang foreman. Siya nga ho pala, boss. Ngayon pa lang ay magpapaalam na ako sa inyo na hindi ako makapapasok sa linggo. Bakit to, Mang Berto? May lakad kayo? Naku, wala ho. Magpapakabito kasi ako ng aircon sa kwarto ni Danica. Wala ho siyang makakasama sa bahay kundi ang kaibigan lang niyang babae din. Mahirap na ho dahil puro lalaki ang magkakabit ng aircon. Ngumiti ako at muling tinapik sa balikat si Mang Berto. Wala akong problema, Mang Berto. Mukhang naglambing na naman sa inyo ang unikaihan niyo ah. Natatawan sabi ko. Parang nai-imagine ko na nga ang mukha ni Danica habang umuungod sa tatay niya. Nakausli ang mamula-mula niyang nguso at mapungay ang mga mata. Hindi naman ho. Doon ho kasi sa Maynila ay aircon ng kwarto niya. Ang kwarto naman niya sa bahay ay electric fan lang. Kahit hindi siya nagrereklamo, alam ko na iinitan siya. Nakakabilib ho talaga ang pagmamahal niyo sa anak niyo, Mang Berto. Lahat ginagawa niyo para sa kanya. Napakaswerte ni Danica at kayo ang tatay niya. Isa pa iyon sa hinahangaan ko kay Mang Berto. Sobra niyang mahal ang anak niya. Nagtatrabaho siya para sa anak niya. Saksi ako noong nag-uumpisa pa lang siya sa akin. Wala siyang tigil sa pagtatrabaho at walang reklamo. Kahit sa ang site ko dalhin. Wala din siyang bisyo dahil mas gusto niyang mag-ipon para sa anak niya. Pangarap niya noong may uwi dito sa probinsya si Danica para magkasama na silang mag-ama. At natupad na nga. Deserve naman niya iyon dahil mabuti siyang ama. Maswerte din naman ho ako sa anak ko na si Danica, boss. Kahit sinisiraan ako sa kanya ng biyanan kong lalaki noong nabubuhay pa, ay hindi nawala ang respeto at pagmamahal niya sa akin. Kaya nagsumikap talaga ako para mabawi siya. Gagawin ko ang lahat para maging maalwan ang buhay niya at makapagtapos siya ng pag-aaral. Tumangutang mo ako. At dahil dyan, lalo ko kayong hinahangaan, Mang Berto. Sana'y lahat ng ama ay kagaya niyo. Salamat, Boss Alvin. Akma magsasalita pa ako nang tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng desk.
Dinampot ko iyon at napakunot-no ako nang makitang tumatawag si Vanessa. Boss, labas na ho ako. Paalam ni Mang Berto. Sige ho, Mang Berto. Ilang sandali ko lang pinakatitigan ng cellphone na nagre-ring. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba iyon o hindi. Pero sa huli, ay sinagot ko din. Vanessa, wala akong ibang naririnig sa kabilang linya kundi puro kaluskos lang at mga hikbi. Babe. Danica's personal voice. Wow, ang syala naman ng kwarto mo, girl. May aircon na. Ang lamig-lamig. Ang sarap matulog dito sa kwarto mo. Ay ni Sarah at tumiga pa sa kama ko. Natawa na lang ako sa kanya habang maayos kong nililigpit ang mga damit ko. Kakauwi lang namin galing school. Kahapon lang pinalagyan ni tatay ng aircon ng kwarto ko. Nagulat pa nga ako eh. Ayoko nga sanang palagyan pero mapilit sa tatay. Pangako daw niya iyon sa akin pero ang kwarto niya ay walang aircon. Ang sabi niya ay sapat na raw sa kanyang electric fan. Hindi rin naman daw siya sanay sa aircon. Sa tatay talaga, lagi na lang ako ang inuuna. Girl, baka pwede makitulog dito sa kwarto mo kahit isang beses lang. Hindi ko pa nararanasang matulog sa kwarto may aircon. Ungod sa akin ni Sarah. Oo naman, pwede ka matulog dito sa kwarto ko no? Basta huwag ka lang malikot matulog. Yes, ang bait mo talaga. Ngumisi lang ako sa kanya. Inilagay ko na sa plastic drawer ang mga tinupi kong damit. Danica, anak? Tay, ang aga niyo naman po yatang umuwi. May dinaan nila ako dyan sa may kabilang kanto, anak. Bumili din ako ng merienda mo. Idinaan ko lang dito. Ay, ano pong merienda, Mang Berto? Biglang sulpot ni Sarah sa likuran ko. Kapag pagkain talaga'y napakabilis niya. Ice cream at pizza. Wow, ang sarap naman yan. Tara, merienda na tayo, girl. Yaya sa akin ni Sarah na nauna na lumabas ng kwarto. Talagang nauna pa siya sa akin. Sige na anak, magmerienda ka na bago ka pa maubusan ni Sarah. Untag sa akin ni tatay. Natuwa na lang ako at lumabas na ng kwarto. Tamang-tama nga. Pagdating namin ni tatay sa kusina ay tinatanggal na ni Sarah ang straw na tali sa box ng pizza. Natatawa na lang kami ni tatay dahil halatang mas excited siya sa merienda. Anak, bilisan mo na dyan at aalis na tayo. Kumatok pa si tatay sa pinto ng kwarto ko. Opo tay, lalabas na. Sinipad ko ang kabuuan sa life-size mirror. Nakasuot ako ng lemonade pink halter bodycon dress na above the knee ang haba. In-order ko ito online at saktong-sakto ang sukat sa akin. Lalong nangibabaw ang kaputian ng balat ko sa kulay at na-emphasize pa ang hubog ng katawan ko. Pinaresan ko iyon ng 3 inches silver strappy sandals at ang buhok ko naman ay itinali kong pataas. Nakailang ulit pa ako ng tali at sinisiguro kong neat na neat ang pagkakatali ko. Manipis na makeup lang din ang inilagay ko sa muka at lip tint lang ang ipinahid ko sa labi. Siyempre, hindi ko nakalimutang isuot ang relong regalo sa akin ni Boss Alvin. Birthday ng lolo ni Boss Alvin at imbitado si tatay. Siyempre, kasama na rin ako. Excited na akong pumunta sa mansyon nila. Ang sabi ni tatay, malaki daw ang bahay nila Boss Alvin. Parang mansyon. Nang makontento na ako sa ayos ko, dinampot ko na ang white slim bag ko at lumabas na ng kwarto. Naabutan ko pa si tatay na nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Bihis na din siya. Short sleeves button down na puti at trouser na itim ang suot niya. Leather shoes naman ang pampaan niya. In fairness kay tatay, marunong din siya magdamit sa sarili. Nakita ako ni tatay sa salamin at lumingon siya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo niya. Tila hindi niya nagustuhan ang suot ko. Ano yung suot mo anak? Damit tay. Ngiti-ngiti na sabi ko at umikot pa. Namawang si tatay at sumeryoso ang mukha. Alam kong damit ang suot mo pero bakit ganyan? Masyadong hapit sa katawan mo. Dalagang-dalaga ka ng manamit. Eh kasi tay, dalaga na talaga ako. Hirit ko pa. Magpalit ka ng damit. Magpantalon ka na lang. Ngumuso ako. Ayoko po tay. Okay na po itong damit ko. Anak. Lumapit ako kay tatay at tumawak sa braso niya para maglambing. Okay na po itong damit ko tay. Pagpapalitin niyo pa ako, edi lalo tayong mas natagalan. Baka hinihintay na tayo ni Boss Alvin sa mansyon nila. Chance ko na itong mapansin ni Boss Alvin kaya hindi ko na ito palalampasin pa. Pumuntong hininga sa tatay. Ay, sige na nga.
tayo nang umalis. Ngiting tagumpay ako dahil hindi na ako pinilit ni tatay na magpalit. Lumabas na kami ng bahay. Inilak na ni tatay ang pinto. Saan ang punta niyo mag-ama? Mukhang may lakad kayo ah. Tanong ni Nana Bebe na nagtatanggal na ng damit sa sampayan. Birthday ho na lolo ng amo ko at imbitado kami. Sagot ni tatay. Abay ganun ba? Kaya pala bihis na bihis itong si Danica. Dalagang-dalaga na nga. Ngumiti ako kay Nana Bebe. O siya, ipagbalot niyo ako ha? Birong hirit pa ni Nana Bebe. Oho Nana Bebe, ipagbabalot ho kayo ng lechon. Natatawang sabi na lang ni tatay. Nagpaalam na kami ni tatay kay Nana Bebe at sumakay na sa van na company service nila. Sa gitna ng biyahe ay sinipat-sipat ko ang mukha sa maliit kong salamin. Baka kasi hindi pantay ang kilay ko. Napalingon ako kay tatay nang mapansin kong nakatingin sa akin. Bakit po tay? Bumuntong hininga siya at ngumiti. Talaga ka na nga anak. Kahit anong gawin ko, hindi ko na mapipigilan ang pagdadalaga mo. Ganun talaga tay, kaya tanggapin nyo na pong dalaga na ang prinsesa nyo. Ano pa nga ba? Pero tingnan mo itsura natin. Nagmukha akong driver mo. Parehas kaming natawa sa sinabi niya. Makalipas ang 20 minuto ay nakarating na kami sa malaking bahay. Tama nga ang sabi ni tatay. Tila itong mansyon sa laki. Yari ito sa bato at kahoy. Para itong mansyon ng sinaunang panahon pero may modern touch. Nagliliwanag ang buong mansyon na tila sinasalubong nito ang paglubog ng araw. Ang sarap ang masdan. Kung ganoon ay mayaman talaga ang pamilya ni Boss Alvin. Nakakalula ang laki ng bahay. Ipinarada na ni tatay ang van sa likod ng isang sasakyan. Binuksan ko naman ang pinto at bumaba na. Sumalubong sa akin ang preskong hangin. Puro puno kasi ang nasa paligid kaya masarap damhin ang hangin. Marami ng sasakyan ang nakapark sa labas, palang ng gate ng malaking mansyon. Marami-rami na rin ang tao sa loob at halatang may mga sinabi sa buhay ang mga bisita. Halika na anak. Yaya sa akin ni tatay. Lumapit naman ako kay tatay at humawak sa braso. Pumasok na kami sa bukas na malaking gate. Lalo ako nalula nang humalo na kami sa maraming bisita. Ang mabango pa ng mga bisita. Amoy mayaman talaga. May mga nakauniforme pang mga waiter na nagkalat at nag-aalok ng wine at champagne. Inilibot ko naman ang mga mata ko at hinanap si Boss Alvin pero hindi ko siya makita. Siguro nasa loob pa ng mansyon. Excited na ako makita ang reaksyon niya kapag nakita niya ako. Sinugurado ko talagang maganda ako ngayong gabi. Ayun si Don Fernan, anak, lumapit tayo at bumati. Niyakag ako ni tatay at lumapit kami sa isang matangkad na matandang lalaki na puro puti na ang buhok. Bagamat matikas pa rin ang tindig niya. May ngiti siya sa labi habang nakikipag-usap sa dalawang may edad na lalaki na mga bisita niya. Inintay muna namin ni tatay na matapos ang pakikipag-usap nandun sa dalawang bisita niya. Magandang gabi ho, Don Fernan. Magalang na bati ni tatay sa Don. Ikaw pala, Berto. Nakangiting sambit ng Don na tumingin pa sa akin. Ngumiti din ako sa kanya. Mukha naman siyang mabait. Kami ho ng anak ko ay bumabati sa inyo ng maligayang kaarawan. Sambit ni tatay. Salamat Berto sa pagdalo. Siya ba ang anak mo? Bumaling sa akin ang Don. Oho, Don Fernan. Siya ho ang kaisa-isa kong anak. Anak, bumati ka kay Don Fernan. Untag naman sa akin ni tatay. Hinanda ko naman ang matamis kong ngiti. Magandang gabi po, Don Fernan at happy birthday po. Bati ko sa malambing na boses. Lumapad naman ang ngiti ng Don. Maraming salamat, Iha. Ano bang pangalan mo? Danica po. Danica. Kay gandang pangalan. Parang ikaw, Iha. Ilang taon ka na ba? 18 po. Ang bata mo pa pala, Iha. But you look so gorgeous. Talo mo pa ang ibang kadalagahan dito na parang clown na ang mga makeup sa kapal ng makeup. Lalo ko napangiti sa sinabi ng Don. Thank you po. Sa tatay naman ang binalingan ni Don Fernan. Nag-usap sila tungkol sa trabaho sa site. Ako naman ay nagpaalam na maglilibot-libot lang. Pinaalalahanan naman ako ni tatay na huwag lalayo. Palingaling ako sa paligid at patingin-tingin sa mga bisita. Hinahanap ko si Boss Alvin. Mom, champagne? Alok ng isang waiter na humarang sa akin. Titig na titig pa siya sa mukha ko. Nagdalawang isip naman ako. Gusto kong humingi at uminom din ng champagne. Hindi naman siguro ako pagagalitan ni tatay saka nasa legal age na ako. Sige kuya, penging isa.
Inilapit sa akin ng waiter ang tray na may nakapatong na 3 flute glass na may lamang champagne. Kumuha ako ng isa. Thank you, kuya. You're welcome, ma'am. Ngumiti lang ako at nilampasan na ang waiter. Sinimsim ko naman ang champagne. Nagustuhan ko ang lasa na medyo manamis-namis. Ipinagpatuloy ko na ang paghahanap kay Boss Alvin. Nakaabot na nga ako sa swimming pool area. Pati doon ay marami din bisita. Hanggang sa narinig ko na ang pamilyar na tawa ni Boss Alvin. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at hinanap ang pinagagalingan ng tawa. Hindi naman ako nabigong makita si Boss Alvin. Nasa tabi siya na isang haliging bato ng mansyon. Nakatagilid siya kaya hindi niya ako agad makikita. Mukhang busy din siya sa kausap dahil pangiti-ngiti siya at tumatawa pa kung minsan. Lumapit ako sa kanya habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang gwapo niya lalo ngayon sa suot niya. Ibang-iba sa lagi niyang suot sa site. Naka-long sleeve white button down siya na nakatuck-in sa black trouser. Nakatupi naman ang manggas hanggang siko. Ang wavy niyang buhok na hanggang balikat ay nakalugay. Lalong lumakas ang kabog ng puso ko habang papalapit sa kanya. Boss Alvin, tawag ko sa kanya. Narinig niya ako dahil nagpalingalinga siya. Humakbang pa akong papalapit. Boss Alvin, tawag ko ulit sa kanya. Doon na niya ako nakita nang lumingon siya sa direksyon ko. Umawang pa ang labi niya. Danica, sambit niya sa pangalan ko, tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Kagatlabing ngumiti ako sa kanya at lumapit pa. Natigilan lang ako nang makita ang kausap niya. 2 malaking lalaki iyon na kabulto at kawangis din niya. Mga gwapo din kagaya niya pero yung isa'y medyo nakakatakot ang aura. Balbasarado siya at malaki ang katawan. Parang hindi mo siya pwedeng biruin dahil uupakan ka niya. Ang isa naman ay neat na neat ang itsura pero maangas. Para siya nagmamay-ari ng malaking kumpanya. Mukhang mga kaibigan sila ni Boss Alvin. Nakaramdam naman ako ng pagkailang at hiya, bigla. Who is she, pare? New girl? Nakangising tanong ng lalaking neat ang itsura at maangas. Tumawa naman si Boss Alvin at hinawakan ako sa braso at hinila palapit sa kanya. She's Danica. Anak siya ni Mang Berto. Danica, this is Benji and Anthony. Si Anthony ay dating boss ng tatay mo. Hindi tumagal sa kanya ang tatay mo dahil masama ang ugali niya. That's not true, pare. Sinulot mo sa akin si Mang Berto, kaya siya umalis. Bumaling sa akin ang lalaking neat ang itsura na Anthony ang pangalan. Your father is a good employee, miss. Ngumiti ako. Thank you, Sir Anthony. Ang lalaking balbasarado na malaki ang katawan na Benji ang pangalan ay ngumisi at tumangulang sa akin. Nasaan pala si Mang Berto? Bakit hinayaan kanyang gumala-gala? Tanong sa akin ni Boss Alvin. Bahagya pang salubong ang kanyang kilay. Kausap siya ni Don Fernan. Saka hinahanap kita eh. Nakangusong sabi ko. Lalo namang lumapad ang ngisi ni Sir Anthony at Sir Benji habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Boss Alvin. Hindi ka dapat nagpapagala-gala at humihiwalay sa tatay mo. At saan mo nakuha ang champagne na iyan? Pasitan niyang sabi at sumulyap sa champagne na hawak ko. Doon sa waiter. Inalok niya ako eh. Hindi dapat yan ang iniinom mo. Mataas ang alcohol content yan. Baka malasing ka. Tinawagan ni Boss Alvin ang waiter na nag-iikot. Lumapit naman ito at nag-alok ng wine. Tinanong ni Alvin kung anong klaseng wine ang dala nito at ilan ang alcohol content. Mababa lang iyon at hindi basta nakakalasing. Kinuha ni Alvin ang champagne sa kamay ko at ipinatong sa tray na hawak ng waiter. Pinalitan niya iyon ng wine at ibinigay sa akin. Kinuha ko naman iyon. Dapat nga nagjujus ka lang. Ngumuso ako. Ano ako, bata? Ngumisi siya. Oo nga pala, hindi ka na bata. Tumikim ang dalawa niyang kaibigan. Excuse me pare, nakakastorbo na yata kami ni Anthony. Doon muna kami sa ibang bisita. Nakangising paalam ni Sir Benji at umalis na sila ni Sir Anthony. Naiwan na lang kaming dalawa ni Boss Alvin na iiling-iling. Let's go baby, hindi ka dapat nagpapagala-gala mag-isa. Ganun na lang ang pagwawala ng puso ko nang hawakan niya ang kamay ko. Alvin's Personal Voice.
Sinimsim ko ang wine sa kupita habang nakamasid kay Danica na kumakain sa mesa kasama ang amang si Mang Berto. Hindi ko siya nilayuan kanina dahil maraming lalaki ang patingin-tingin sa kanya. Alam ko ang mga motibo nila. Gusto nilang lapitan si Danica. Sino ba namang lalaki ang hindi mapapalingur ng maraming beses sa kanya? Napakaganda niya ngayon. Maganda na siya pero iba ang ganda niya ngayon. Nakaka-addict titigan. Natigilan ako nang tumayo si Danica at lumapit sa isang waiter na may malapad na ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya. Hindi ko naman maiwasan na bistahan ang kabuuan niya. 18 pa lang siya pero mahubog na ang katawan niya at kitang-kita iyon sa suot niyang damit na hapit sa katawan niya. Malaman ang kanyang dibdib, maliit ang bewang at bilugan ang pangupo. Idagdag pa ang maputi at makinis niyang balat. Shit! Mahina kumura ng kumislot ang pagkalalaki ko. Kasabay pa noon ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Parang gusto kong batukan ang sarili. Hindi dapat ako makaramdam ng mali siya sa anak ng foreman ko. Nakakahiya pa dahil masyado siyang bata sa akin. Ayokong maturing ang cradle snatcher. Inisang lago ko ang wine habang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Danica. Bumalik na siya sa pagkakaupo at nakipagkwentuhan sa ama. Pare, nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Nilangon ko ang dalawang kaibigan. Parehas silang may hawak na champagne. Nasaan na si baby girl? Nakangising tanong ni Anthony na binuntutan naman ang tawa ni Benji. Ngumisi ako. Alam ko na ang tumatakbo sa isip nila. Kanina ko pa napapansin ang kakaiba nilang tingin sa amin dalawa ni Danica. Kung ano man ang iniisip niyo tungkol sa amin ni Danica, nagkakamali kayo mga pare. Magkaibigan lang kami. Lalo lang lumapad ang ngisi ng dalawa at halatang hindi naniniwala sa sinabi ko. I don't believe you, pare. Ikaw pa? Sambit ni Benji. Well, believe me, pare. Hindi ko papatulan ang anak ni Mang Berto kahit siya pa ang pinakamagandang babae sa lahat ng bisita. She's too young for me. She's only 18 years old. Oh, sabay na sambit ng dalawa. Baby girl nga. Natatawang usal ni Benji. So, you mean, kung hindi siya ganoong kabata, papatulan mo siya? Tanong ni Anthony. Natigilan naman ako at hindi agad nakaimik sa tanong ni Anthony. Bigla ako nagulahan at hindi alam ang isasagot. Oh, look is here. Kumunot ang noo ko sa sinambit ni Anthony. Lumingon ako at nakita ko si Rowena na ngiti-ngiti at magiliw na nakikipag-usap kay Lolo. Sabi niya hindi siya sure kung makakapunta siya sa birthday ni Lolo. Tumingin sa akin si Rowena at matamis na ngumiti. Ngumiti din ako sa kanya. May sinabi siya kay Lolo at lumapit na sa direksyon namin. Hey babe! Nakangiting bati sa akin ni Rowena at hinalikan ako sa gilid ng labi sabay hawak sa braso ko. So, nagkabalikan na ulit kayo? Tanong ni Anthony. Yes! Sagot ni Rowena at humilig sa balikat ko. Umawang naman ang labi ng dalawang kaibigan. Nginisian ko lang sila.